kumusta ka? Handa ka na ba para sa panibagong malalimang talakayan natin ngayon? Alam mo, madalas nating isipin na ang mga pinakamatitinding kwento, Nasa mga makakapal na libro, di ba? oo, tama. O kaya nasa mga pelikulang umaabot ng 3 oras. Pero minsan kasi, yung pinakamalalim na hiwaga ay nakatago sa isang napakaikling salaysay. Yung tipong mapapahinto ka na lang at mapapaisip talaga. Eksakto. Kaya para sa misyon natin ngayon, hihimayin natin ang isang napakaikli pero napakakaiba at misteryosong teksto. Isang sipi ito na may pamagat na The Restless Visions of the Marcos Household. Isinulat ito ng isang nangangalang Narciso Olalo noong Pebrero 25, 2026. At ang buong material natin ngayon para malinaw sa iyo na nakikinig ay isang personal na salaysay. Isa siyang kwento ng panaginip o pangitian na malinaw na idineklara mismo nung may akda bilang isang mensahe ng Diyos. Kaya sa susunod na mga minuto, papasok tayo sa isang mundo kung saan naghahalo ang panaginip at realidad. Pero teka lang, bago natin himayan yan, mahalagang paalala lang, lalo na sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. Oo, napakahalaga nito. Dahil ang teksto natin ay naglalaman ng pangalan ng isang kilalang pamilya sa politika, gusto naming linawin ng maigi na ang palabas na ito ay nananatiling walang pinapanigan. Correct. Hindi namin ine-endorso, hindi rin namin pinapatunayan o kinokondena yung anumang pananaw na nakapaloob sa teksto, political man yan o spiritual. Ang tanging layunin lang natin dito ay i-report ng patas kung ano yung mismong nakasulat. Susuriin lang natin yung naratibo at mga ideya na inilatag ni Narciso Olalo. Wala tayong kakampihan. Walang labis, walang kulang. Tayo ay mga tagasuri lang talaga ng literaturang ito. Ayun nga eh. Kaya simulan na natin. Nagsimula yung salaysay ni Olalo sa ganitong eksena. Naglalakad daw siya sa isang daan na hindi niya kilala. Tapos habang naglalakad siya, may napansin siyang isang magandang bahay. At nagpasya siyang pumasok, di ba? Oo, pumasok siya na nakakapagtaka. Kasi isipin mo, kung ikaw yung nasa totoong buhay, hindi ka naman basta-basta papasok sa bahay ng iba, lalo na kung may gwardya. Lalo na malaking bahay. 'Di ba? Pero sa kwento niyan, nagtaka rin siya kasi hindi siya sinita ng gwardya nang magtuloy-tuloy siya sa loob. Parang naging hangin lang siya. Alam mo, yung detalyeng yan, napakahalaga niyan sa pagsusuri natin. Ang kinakaharap natin dyan ay isang klasikong halimbawa ng tinatawag nating dreamlike state sa psikolohiya. Yung kalagayan ng panaginip. Tama. Sa kalagayang ito, yung mga normal na harang o batas ng pisikal na mundo, unti-unting nabubuwag. Sa totoong mundo kasi, ang gwardiya ay simbolo ng limitasyon, di ba? Sila yung nagtatakda kung sino lang ang pwedeng pumasok. Pero sa panaginip niya, parang naging palamuti lang yung gwardya. Oo, eksakto. Yung kawalan ng reaksyon ng gwardiya nag-uhudyat sa iyo bilang mamambasa na nakatawid na yung nagsasalaysay sa isang kakaibang dimensyon. Para bang may divine pass siya. Wala nang harang. Nakakatuwa ang isipin yon. Parang sinasabi ng isip niya na walang makakapigil sa akin. Kasi hindi ito ordinaryong pagbisita. Kaya mula doon sa pintuan ng bahay, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa makita niya yung isang pinto sa loob na medyo bukas, nakaawang ng kaunti. At siyempre, kapag nakaawang ang pintuan, Mapapasilip ka talaga, 'di ba? Kaya ayun, pumasok siya. At pagpasok niya, may nakita siyang 2 tao na nakahiga. Pero hindi lang sila basta nakahiga. Sabi sa teksto, nakatalokbong ng kumot. balot na balot sila. Balot na balot. At hindi sila tahimik na natutulog ha. Sabi ni Olalo, galaw daw sila ng galaw. Ipinakita niya na balisang-balisa yung dalawa at hindi makatulog. Sa pag-unawa ng may akda, sa panaginip niya, kinilala niya yung 2 tao na yun bilang mag-asawa. At dyan talaga pumapasok yung bigat ng eksena. Yung paggamit niya ng kumot bilang detalye, napakagandang talingaga. Isipin mo, yung kumot, ginagamit natin yan bilang proteksyon, di ba? Oo, panlaban sa lamig o kaya nung bata tayo, panlaban sa multo. Tumpak. Pero sa salaysay na ito,
Yung pagtatago ng mag-asawa sa ilalim ng kumot habang balisang-balisa, nagpapakita na yung banta wala sa labas. Ang banta ay nasa loob mismo ng isip nila. Parang sarili nilang konsensya yung umaatake sa kanila. Oo, hindi sila makahanap ng kapayapaan kahit sa mismong higaan nila. Imbes na magbigay ng ginhawa, yung kumot parang naging lambat pa ito na bumibitag sa kanila. Napakalakas ng imaheng yan. Isipin mo yung mga gabing, balisa ka rin. Yung init ng kumot lalong nakakasakal kasi ang daming tumatakbo sa isip mo. At dyan na nag-iba ang ihip ng hangin sa panaginip niya. Pumasok na yung pandinig, di ba? Oo, mula sa puro paningin, nakarinig siya ng boses. At malinaw niya itong enukoy bilang boses ng Diyos. Dito na inilapag yung pinakamabigat na bahagi ng teksto. Nakarinig siya ng deklarasyon mula sa itaas. At napakahalaga nung sinabi ng boses na yon. Ayon sa may akda, idineklara ng boses na sila ang mag-asawang Marcos. Yun yung mismong pagkakakilanlan sa dalawang nakatalukbong. Pero ang mas dapat nating suriin dito ay yung dahilan kung bakit sila balisa. Ano ba ang eksaktong sinabi ng boses tungkol dyan? Sabi ng boses at sisipihin ko mismo mula sa teksto, hindi na sila makakatulog, minumulto na sila sa mga pinaggagawa nila. Grabe yung linyang yan. Nakakabighani, di ba? Kasi pinagkabit ng may akda yung tatlong konsepto dyan. Yung pagkabalisa ng konsyensya, yung paranormal na konsepto ng pagmumulto, at yung banal na hatol mula sa boses ng Diyos. Napansin ko ring yung paggamit niya ng salitang minumulto. Hindi niya sinabing nakokonsensya lang sila o nagsisisi. Yung minumulto kasi, nagpapahiwatig yan na yung nakaraan nila parang naging entity na. Nagkaroon ng sariling buhay na hindi sila hinahayaang magpahinga. O reification ng tawag dyan. Yung matinding bigat ng nakaraan hindi na kayang ikulong sa emosyon lang. Kaya sa panaginip nagiging literal na multo siya. At dahil galing sa Diyos yung boses, yung pagdurusan nila sa panaginip inilalarawan bilang isang hatol na hindi nila matatakasan. At akalain mo, dahil boses na ng Diyos yung nagsasalita, may malaking himalang mangyayari, di ba? Baka may malakas na hangin o kidlat na tatama. Isang gandyosong kaparusaan sana. Oo. Pero alam mo kung anong inutos ng boses sa may akda? Nakakagulat kasi napakasimple. Sabi lang ng boses, takutin mo sila. Yan lang. Napaka-ironic, di ba? Oo, nakakatawa na nakakapagtaka. Ang Diyos nag-utas sa isang ordinaryong tao na manakot sa loob ng panaginip. At alam mo ba kung paano niya ginawa? Hindi siya sumigaw? Hindi siya sumigaw o gumawa ng ingay. Lumapit lang siya dun sa mag-asawa, yumuko, inilapit yung bibig sa kanila sa ibabaw ng kumot at paulit-ulit na ibinulong ang mga katagang, "Hala, may multo sa tabi ninyo." Yan yung kabalintunuan na sobrang ganda pag-aralan dito. Pinagtabi niya yung napakasagradong tinig ng Diyos at yung isang aksyon na napakababaw, parang pang-araw-araw na biruan lang natin. Yung takot na nararamdaman na nila sa loob. Tama, sila ay minumulto na nga. Kaya yung pagbulong sa kanila ng katotohanan iyon sapat na para tuluyan silang mabagabag. Yung bulong na yun nagsisilbing alingaw-ngaw ng sarili nilang konsyensya. Kaya pala epektibo yung ginawa niya. Ayon sa kwento, habang paulit-ulit niyang ibinubulong yun, lalo daw gumalaw ng gumalaw yung mag-asawa. Mas tumindi yung pagkabalisa nila sa ilalim ng kumot. At sa mismong rurok na yun ng tensyon, Biglang nagising ang may akda, di ba? O naputo lang pananginip na balik siya sa realidad. Naranasan mo na ba yun? Yung nasa pinakamatinding part ka ng panaginip tapos bigla kang magmumulat ng mata at kailangan mong pakalmahin yung paghinga mo? Oo naman. Tinatawag natin iyang nakakadismayang pagbaba ng tensyon o anticlimax sa naratibo. Pag sobrang taas na ng emosyon at takot sa panaginip, katawan na natin ang nagpapasya na gumising bilang depensa. Pero ang pinaka-nakakagulat dyan hindi yung paggising niya, kundi kung paano niya tinapos yung text niya nung gising na siya. Kasi mula dun sa mystical na panaginip, bigla tayong ibinagsak sa isang napakamodernong imbitasyon. Dito ako pinakanamangha sa buong teksto. 'Di ba? Kasi idinekilaya niya ulit na mensahe ng Diyos, yun, tapos ang sabi niya, sipiin ko ulit, pag-usapan natin ito sa darating na linggo,
Saan nagawin kung Zoom meeting? March 01, 2026, same time, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Isang Zoom meeting. Isang Zoom meeting. Nakakalula yung contrast. Mula sa banal na pangitian, diretso sa online calendar invite. Parang sinasabi niyang nakausap po ang Diyos, kaya mag-login kaya sa Zoom at himayin natin ito. Paano mababasahin yung ganyang pagbabago? Nagbubukas siya ng malaking tanong kung paano natin tinatrato ang mga espiritual na karanasan ngayon. Dati kasi ang mga pangitian isinusulat sa pergamino at ipinapangaral sa templo. Ngayon, kailangan na ng meeting ID at passcode. Eksakto. Ang paggamit ng Zoom platform para talakayin ng isang banal na mensahe ay malinaw na demokratisasyon ng propesiya. Ipinapakita nito na para sa kanya yung karanasan niya ay karapat-dapat gawan ng formal na digital agenda. At yung pagbigay niya ng eksaktong oras na 9 a.m. Philippine time, nagpapatunay na seryoso siya. Hindi lang ito guni-guni para sa kanya. Oo, tinatrato niya ito bilang isang mahalagang katotohanan na kailangan ng komunidad kahit pa sa digital na espasyo. Napakalalim niyan. Para sa kanya, yung internet ay naging bagong templo para sa mensahe ng Diyos. Kaya tatanungin kita na nakikinig sa atin ngayon, paano kung makatanggap ka ng ganyang imbitasyon? Nakausap ko ang Diyos sa panaginip, Zoom tayo bukas 9:00. Magkiklik ka ba para sumali? Nakakamangha talaga kung paano gumagana yung isip natin ngayon, di ba? Yung teknolohiya, nagiging bahagi na rin ng mismong espiritual na mensahe. Bago tayo tuluyang magpaalam, buin muna natin yung biyahe natin ngayon. Nagsimula tayo sa paglalakad sa isang panaginip kung saan walang silbi ang gwardya. Tapos nakita natin yung balisang mag-asawa na nakatalukbong sa ilalim ng kumot. Narinig natin yung boses ng Diyos na nag-uutos ng isang napakasimpleng panakot. Isang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa malakas na kulog. Tama. At sa huli, nagising tayo para lang salubungin ng isang imbitasyon para sa isang Zoom meeting. Ipinapakita nitong si P kung gaano kakomplikado ang isip ng tao at kung paano natin ginagamit ang mga kwento natin at yung teknolohiya natin ngayon para ipahayag kung ano ang pinaniwala natin. At habang pinoproseso mo yan na nakikinig sa amin, magandang pagnilayan mo ito. Sa ating makabagong panahon na laging nakatutok ang lahat sa internet, paano nagbabago ang kalikasan ng isang banal na mensahe? Oo nga, paano nga ba? Ano ang ibig sabihin kapag ang pinakamisteryosong karanasan gaya ng pakipag-usap sa Diyos ay hindi na lang tinatago kundi ginagawang simpleng agenda sa isang video call? Bumababa ba yung halaga nito? O nagbibigay lang ito ng mas direktang paraan para kumonekta sa mga taong naghahanap ng sagot? Iyan ang isang napapagandang tanong na ikaw lang sa sarili mo ang makakasagot. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na paghihimay natin sa kakaibang tekstong ito. Maging mapanuri sa mga binabasa at laging buksan ang isip sa mga kwentong nasa paligid natin. Magandang araw sa iyo.